Sa pagpapatuloy ng recap, nang pumasok ang ating bida sa eksena, hindi niya maiwasang mamangha at napabulong sa kanyang sarili, iniisip kung may labanan ba sa loob ng inn. Pakiramdam niya ay parang eksena ito sa paborito niyang palabas na It Bodyguard. Bago pa man siya makapagpatuloy sa pagmamasid, biglang may sumigaw mula sa kanyang likuran, reklamo ng isang lalaki na nasaktan. Agad siyang lumingon upang tingnan kung ano ang nangyari. Habang pinagmamasdan niya ang kaguluhan, rinig ang sigawan ng mga tao sa paligid. May mga nagmamadaling tawagin ang ambulansya, at may ilan namang nag-aalala tungkol sa problema sa props team. Isang boses ang nagsabi na may 2 mm na tinik sa dulo ng kahoy na espada, dahilan kaya nasugatan ang aktor. May isang lalaking galit na sumigaw, sinisisi ang kapabayaan ng props team at nagbabantang maghain ng reklamo. Samantala, tahimik lang ang ating bida, iniisip kung hindi ba masyadong OA ang reaksyon nila. Habang nagtatalo ang direktor at ang assistant ng nasugatang aktor, nag-aalala ang direktor tungkol sa epekto nito sa shooting schedule. Hindi lang isang araw ang maaapektuhan kundi pati ang mga susunod pang eksena. Samantala, ang assistant naman ay patuloy sa pagsesermon, pinapaalalahanan ang direktor na ang nasugatan ay isang top-tier idol at kailangang alagaan ang reputasyon nito. Sa kalagitnaan ng diskusyon, lumapit ang isang staff sa ating bida at sinabing may nahanap na silang body double para sa injured na aktor. Samantala, abala ang mga medik sa pangangalaga sa nasugatan, na patuloy pa ring nagrereklamo tungkol sa sakit na dulot ng maliit na sugat sa kanyang daliri. Habang naglalakad, naririnig niya ang mga bulungan ng mga tao. May mga nag-uusap tungkol sa bigat ng bakal na espada at ang desisyon nilang gumamit na lang ng kahoy. May ilan namang tila natatawa sa aktor na tila overacting sa kanyang sugat. Maya-maya, isang staff ang lumapit sa ating bida at hinayla siya papunta sa changing room. Ipinaliwanag nito ang patakaran sa trabaho at sinabing kailangan niyang pumirma ng confidentiality agreement. Habang naglalakad, biglang napansin ng ating bida ang isang babaeng tila pamilyar sa kanya. Inisip niya kung siya nga ba ito at napagtanto niyang isang aktres pala ang babae, kaya mas pinili niyang magpanggap na hindi niya ito kilala. Samantala, napansin din ng babae ang kanyang tingin at napabulong sa sarili, nagpapasalamat na hindi siya nakilala ng ating bida at makakapag-focus siya sa kanyang shooting. Isang lalaki naman ang lumapit sa babae at nagbigay ng komento tungkol sa kanyang tapang. Kasabay nito, inabot niya ang isang papel at sinabing pirmahan ito para maisaayos ang lahat para sa kanya. Sa isip ng babae, determinado siyang gawin ang lahat upang makabalik sa industriya. Gayunpaman, hindi niya maiwasang madismaya na si Wu Yifan ang male lead, isang sikat pero pasaway na idol. Sa kabilang bahagi ng set, nakabihis na ang ating bida bilang pansamantalang stunt actor. Agad itong napansin ng mga babaeng naruroon na humanga sa kanyang itsura at talento. May mga nagsabi pa na pwede siyang maging isang male lead. Habang pinagmamasdan ni Yifan ang ating bida, tila wala lang ito sa kanya. Nang magsimula na ang eksena, ipinakita ng ating bida ang husay niya sa paggamit ng espada. Ang bawat galaw niya ay pulido at elegante na tila isang sayaw. Natigilan ang direktor at sumigaw ng cut. Agad na pinuri ang ating bida sa kanyang talento. Dagdag pa niya na may isa pang action film na nangangailangan ng stunt double, kaya may tsansa itong mapansin sa industriya. Samantala, habang nag-uusap ang mga aktor, may isang lalaking humanga sa ating bida at tinanong kung paano niya nagawang maglabas ng tunog gamit ang espada nang hindi na kailangan ng post-production dubbing. Sa kabila nito, pinayuhan siya ng assistant director na siguraduhin niyang magpasalamat sa direktor sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Habang nagaganap ang lahat ng ito, pinagmamasdan lamang ng babae ang ating bida. Hindi siya makapaniwala sa kanyang talento, isang mahusay na doktor, isang stunt performer, at isang taong may kakayahang habulin ang delayed na shooting schedule. Dahil dito, tumaas ang paghanga niya sa ating bida. Sa kabilang bahagi naman, nagkagulo ang mga fans ni Yifan. Maraming sumisigaw ng kanyang pangalan at nagpapahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya. May ilan pang nagbubuhos ng malaking halaga para sa kanya, nagpaplano pa ng engranding selebrasyon para sa kanyang kaarawan.
Sa set, abala na ang direktor sa pagsasaayos ng susunod na eksena kung saan babalik ang male lead matapos ang matagal na paglalakbay upang makita ang kanyang fiancé. Nang magsimula ang eksena, inarte ni Shi Luobing na tila nasa sabik siyang makita muli ang kanyang kasintahan. Ngunit si Yifan ay nanatiling walang emosyon. Habang pinapanood ito ng ating bida, hindi niya maiwasang humanga sa kakayahan ni Luobing na umarte ng may emosyon sa harap ng isang tila kahoy na estatwa. Ngunit sa likuran niya, ang mga tagahanga ni Yifan ay abala sa papuri sa kanyang pagganap. Sa eksena, hinawakan ni Yifan ang mukha ni Shi Luobing at binigkas ang kanyang linya. Ngunit nagkamali siya sa kanyang linya, kaya natigilan si Luobing. Nagpaliwanag siya sa direktor na hindi niya inaasahang ipagpapatuloy ang eksena matapos ang maling linya. Agad namang sumagot ang direktor at ipinaalala na siya ang may kontrol kung kailan ititigil ang eksena. Matapos nito, tinanong ni Yifan ang kahulugan ng salitang haggard sa kanyang linya. Ipinaliwanag ng direktor ang ibig sabihin nito, ngunit tila hindi ito interesado. Sa halip, nagreklamo pa siya tungkol sa script at sinabing dapat gawing mas simple ang mga linya. Napatingin na lamang si Luobing at ang direktor sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang asal. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida, napailing na lang siya sa nangyayari. Dahil sa sitwasyon, iminungkahi ng direktor na imbes na kabisaduhin ang tamang linya, magsabi na lang si Yifan ng mga numero, na i-record na lang sa post-production. Bahagyang natawa si Yifan bago biglang nagtanong tungkol sa susunod na eksena, ang yakapan nila ni Xiaobing. Kasabay nito, may kapulyuhang inilabas niya ang kanyang dila at tinawag ito bilang eksena sa row 8. Nagsimula muli ang eksena sa sigaw ng direktor na nagsabing, The Mirage and the Moon's Reflection, Act 33, Second Encounter. Dahan-daang niyakap ni Lubing si Yifan at marahang nagtanong kung bakit ito agad aalis. Sinabi niyang ayaw pa niyang mawala ito. Ngumiti si Yifan at hinawakan ang maselang bahagi ng katawan ni Lubing. Sa gulat, agad niyang inalis ang kamay ng lalaki. Napansin ito ng direktor at kaagad na nagtanong kung nangangalay ba ang kamay niya. Napabuntong hininga si Lubing at humingi ng paumanhin. Sinabi niyang uulitin na lamang nila ang eksena. Matigas ang tinig ng direktor nang ipaalala niyang hindi maganda ang kanyang mood at ayaw niyang madagdagan pa ang kanyang problema. Kaagad namang nagsorry si Lubing. Dahil sa pagkaantala ng eksena, nagsimula ng magbulungan ang mga babaeng nanunood. May isang nagkomento na todo effort si Brother Yifan at pinagpapawisan na ito. Isa pang babae ang nagsabi na hirap talaga si Shi Luobing sa pag-arte at puro cut ang eksena. Nagtaka rin sila kung bakit hindi pa ito tinanggal ng Tianhuang Entertainment sa loob ng 2 taon at paano ito biglang naging female lead. Pinaghinalaan nilang may under-the-table dealings ito at naisip ang ipakalat ang balita sa Xinlang upang sirain ang kanyang reputasyon. Sa gitna ng bulungan, tila napaisip ang ating bida. Inisip niyang mayaman na si Shi Luobing dahil isa itong artista, pero napagtanto niyang marami pa pala itong kailangang ayusin. Samantala, lumapit si Yifan sa direktor at mariing sinabi na iniiwasan ni Shi Luobing ang normal na intimate scenes kaya nahihirapan siyang ishoot ang eksena. Idinaing niya rin ang haba ng linya sa costume drama at nagsabing hindi na niya kaya. Kaagad namang lumapit si Lubing kay Yifan, yumuko at nagpakumbaba. Sinabi niyang kasalanan niya ito at hindi pa siya gaanong bihasa. Alam niyang mahirap kabisaduhin ang mga linya lalo na sa init ng kanilang suot na costume. Ngunit, aniya, sinusubaybayan ito ng mga tagahanga nito. Napaisip si Yifan at tumango, inalala ang milyon niyang fans na nag-aalala para sa kanya. Sinabi niyang gusto niyang makapagpahinga ng maayos at tinanong si Lubing kung ilan ang kanyang fans. Hindi agad nakasagot si Lubing. Ngumiti si Yifan at iminungkahing kumuha na lang ng body double para sa kanya dahil mas propesyonal ang mga ito. Nagulat ang direktor at napatingin sa ating bida, pero nanatili itong nakatayo. Sinubukang pigilan ng direktor si Yifan at nakiusap na huwag itong magbiro. Sumingit ang assistant ni Yifan at pinagsabihan ang direktor na huwag masyadong lumapit at huwag istorbohin ang kanyang pahinga. Hindi na nakapagsalita ang direktor. Samantala, tila nakaramdam ng hiya si Lubing sa nangyayari at mahina niyang bamulong na tapos na ang kasunduan. Napatingin ang ating bida sa kanya.
Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita ang ating bida at tinanong kung tungkol ba ito sa pagiging male lead. Sinabi niyang siya ang kukuha ng papel. Napasigaw ang direktor at nagtanong kung anong kinalaman niya rito. Pinapaalis siya sa set. Sumabat ang assistant ng direktor at sinabing hindi siya dapat manggulo at mas mabuting umalis na lang. Ngunit hindi natinag ang ating bida. Sinabi niyang si Wui Fan mismo ang nagdesisyon na siya ang gaganap bilang male lead. Nagulat si Lubing. Samantalang ang direktor, galit na itinuro ang ating bida at muling pinapaalis ito. Ngunit malamig ang tingin ni Fan nang kumpirmahin niyang siya nga ang nagsabi noon. Ipinahayag niyang ang ating bida na ang magiging male lead. Muling sumigaw ang direktor at tinanong kung hindi ba ito labag sa mga patakaran. Lumapit ang ating bida at marahang hiniling na ibigay sa kanya ang script upang kabisaduhin niya ang linya. Napangisi si Fan at nagtanong kung talagang iniisip niyang siya na ang male lead. Pinagtawanan niya ito. Sumingit ang direktor at ipinaalala kay Fan ang gastos sa bawat film role, at sinabing sayang lang ang pelikula kung pag-aaksayahan ng eksena ang isang hamak na extra. Saglit na natahimik si Fan bago ngumiti ng mapanukso. Sinabi niyang hindi naman siya tanga para payagan agad ito. Idinagdag niya na dapat nilang tingnan ang reaksyon ng mga fans. Napatingin ang direktor sa paligid at nakita ang mga babaeng fans na nakasimangot at naglabas ng cellphone upang kumuha ng litrato. May isa na nagkomento na may isang basura na nagtatangkang agawin ng spotlight kay Brother Yifan. Isa pa ang nagutos na kunan ito ng litrato at ipakalat sa GF Group para pagtawanan siya. Nagulat ang direktor sa nakikitang eksena, samantalang si Yifan ay nanatiling tahimik, tila natutuwa sa kaguluhan. Sa kabilang banda, inabot ni Lubing ang kanyang script sa ating bida at sinabing kasama roon ang linya ng male lead. Hiniling niyang basahin ito upang maintindihan ang mood ng eksena. Kaagad itong tinanggap ng ating bida at nagpasalamat. Nagkomento muli ang direktor at sinabing talagang ipapabasa ba ni Shiluobing ang script sa isang stand-in lang. Ipinahiwatig niyang huwag itong mag-ilusyon dahil artista man ito, itinago ito ng kumpanya sa loob ng 2 taon. Ngumiti ang ating bida habang binabasa ang script. Napaisip siya kung bakit itinago si Shiluobing ng ganoon katagal. Napagtanto niyang tila ito lamang ang may tunay na malasakit sa pelikula. Sa kanyang isipan, siya na mismo ang magsisindi ng apoy upang maisalba ang eksena. Itinaas niya ang tingin at sinabing dapat na nilang simulan ang shooting. Napatulala ang direktor at tinanong kung sino ba ang direktor sa kanila. Wala na nagawa pa ang director kundi subukan ang kakayahan ng ating bida. Nang magsimula na ang shooting, makikitang magkahawak kamay sina Shiluobing at ang ating bida. Mahinang saad ng babae, iniabot niya ang isang peace talisman na nakuha niya ilang araw na ang nakalipas mula sa Guanyin Temple. Tumugon naman ang ating bida, sinasabing paparating na ang dapit hapon kaya kailangan na niyang umalis. Dahil sa narinig, tila nagulat si Shiluobing. Sa kanyang isipan, hindi niya maiwasang magtanong kung naalala ba talaga nito ang linya. Pero isang linya lang iyon, hindi pa naman nakakagulat. Habang patuloy ang eksena, nakatalikod at tila papaalis na ang ating bida at nakatingin sa kanya si Shiluobing. Sa mahinang tinig, sinabi ng babae na natatakot siyang baka biglang lumipas ang dapit hapon at mapalitan ito ng panibagong dapit hapon, at dahil dito, paano niya hindi mararamdaman ang matinding lungkot. Ang mga bagong luha ay pumapatong lamang sa mga lumang luha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang lumingon ang ating bida, saka mahigpit na niyakap si Shiluobing. Sa malalim na tinig, sinabi niyang ang isang pusong wasak ay nakakaalala rin ng isa pang pusong wasak. Hinawakan niya ang mukha ng babae, pinagmasdan ito, saka bamulong na ngayong tagsibol. Tila mas naging payat at mas malambing ang bango ng kanyang balat. Sa gitna ng emosyon, lumuhod si Shiluobing habang umiiyak, saka mahina ngunit puno ng damdaming tinawag ang ating bida, mahal kong asawa. At sa susunod na sandali, nagtagpo ang kanilang mga labi sa isang halik, malalim, puno ng damdamin, at ninamnam ang bawat segundo ng kanilang labi sa pagdikit. Pagkatapos makita ang pag-arte ng ating bida, hindi maiwasan ng mga babaeng nasa paligid na mamangha. Isa sa kanila ang hindi napigil ang mapabulalas na nagsabing hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita.
Maging ang assistant at direktor ay hindi naiwasang magulat. Napabulong ang assistant, tinatanong kung kasama ba sa script ang kissing scenes. Agad naman siyang sinagot ng direktor na wala ito sa script, ngunit kapag naroon na ang emosyon, nagiging natural ang mga eksena ng halikan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, ikinukumpara ang pagganap ng ating bida sa ibang artista. May isang hindi napigil ang sabihin na hindi na raw kayang panuurin ang pag-arte ni Wu Yifan kung ikukumpara rito, ngunit mabilis naman siyang pinatahimik ng kasama niya. Samantala, halata ang inis ni Wu Yifan sa mga naririnig. Bigla siyang pumalakpak at diretsyong hinarap ang ating bida, ipinaalala na wala namang kissing scene sa script. Itinuro pa niya ito at pasiga na pinaghinalaang sinadya lamang nitong gamitin ang pagkakataon upang bastusan ang mga babaeng artista. Sa halip na magalit, tila naiinis lamang na nagkamot ng ulo ang ating bida at kalmadong iminungkahi kung nais ba nilang ulitin ang eksena ng walang halikan. Lalong uminit ang ulo ni Wu Yifan at mas lalo pang sumigaw. Tinatanong kung hanggal ba ito at hindi naiintindihan ang kanyang sinasabi. Samantala, makikita si Shi Luobing na namumula habang mahigpit na nakahawak sa kanyang labi. Hindi niya maiwasang isipin kung paano siya nadala sa eksena at hindi inasahang haantong ito sa halikan. Huminga siya ng malalim at saka hinarap ang ating bida, nagpapasalamat sa pagganap nito at sinabing nabigyan siya ng bagong pananaw sa pag-arte. Ngumiti ang ating bida at sumang-ayon, sinabing ganoon din ang kanyang naramdaman at ngayon lang niya naranasan ang tunay na thrill ng pag-arte. Napataas ang kilay ni Shi Luobing at tila nagtatakang nagtanong kung hindi ba propesyonal na artista ang ating bida. Dahil dito, hindi niya namalayang tumaas ang kanyang favorability sa ating bida ng 12%. Ngunit hindi ito pinalampas ni Wu Yifan. Masama ang tingin nitong hinarap si Shi Luobing, tinatanong kung ibig sabihin ba nito ay wala siyang nararamdaman tuwing ito ang kanyang keksena at kung pinupuri lang ba niya ang stunt double para lang hiyain siya. Pinilit maging kalmado ni Shi Luobing at ipinaliwanag na hindi niya iyon ibig sabihin, ngunit hindi na siya pinakinggan ni Wu Yifan at galit na itinuro ang ating bida, sinasabing pwede na itong lumayas. Tila hindi pa nakontento si Wu Yifan at lumingon sa direktor, idineklarang gusto niyang palitan ang leading actress. Nagulat ang direktor sa kanyang sinabi, ngunit bago pa ito makapagsalita, makikitang tila nanlumo si Shi Luobing. Sa desperasyon, mabilis siyang yumuko at nakiusap kay Wu Yifan, sinasabing hindi niya sinasadyang masaktan ito at humihingi ng paumanhin. Napailing ang assistant ni Wu Yifan at tinanong kung palagi ba siyang nakaka-offend ng tao, dahil hindi nito naramdaman ang sinseridad sa kanyang mga salita. Nagpatuloy naman ang direktor at diretsahang sinabi kay Shi Luobing na kaya siguro hindi siya nabibigyan ng proyekto sa loob ng 2 taon ay dahil dapat muna siyang matutong maging mas mabuting tao bago bumalik sa industriya ng pag-arte. Lalong namutla si Shi Luobing sa kanyang narinig. Nanginginig na iginiit niya na may kontrata siya sa kumpanya at hindi siya basta-basta mapapalitan. Ngunit matigas ang sagot ng direktor, sinasabing siya ang may pinakamataas na awtoridad sa set at kung sino ang gusto niyang palitan, ay kaya niyang palitan. Ipinakita rin ito ang kontrata, kung saan malinaw na nakasaad na kung ang pelikula ay hindi kumita ng 800% return on investment, si Shi Luobing ay mananatili sa kumpanya habang buhay, at kung lalabag siya sa kontrata, kailangan niyang magbayad ng 100 milyong Chinese currency bilang penalty. Napangisi ang direktor at sinabing paano niya mababayaran ang ganoong kalaking halaga sa buong buhay niya. Dahil sa bigat ng sitwasyon, tila nanghihina si Shi Luobing at unti-unting bumagsak. Mabuti na lang at maagap siyang nasalo ng ating bida, pinayuhan siyang mag-ingat. Tumingin ang ating bida sa mga tao sa paligid at seryosong sinabing totoo nga na sa industriya, mas pinapahalagahan ang pera kaysa sa talento. Narinig ito ni Wu Yifan at agad siyang sinagot ng may pangungot siya, sinasabing sa industriya na ito, ang mga walang pera ang totoong hanggal. Tumawa rin ang assistant ni Wu Yifan at sinabing sa showbiz, ang pinakamahalaga ay pera, at kung wala kang pera, wala kang kwenta. Nagsimulang sumigaw ang mga tagahanga ni Wu Yifan, galit na tinatanong kung paano nagkaroon ng lakas ng loob ang isang stunt double na bastyusan ang kanilang idol. Hinimok nilang i-report ito sa pulisya. Napangiti lang ang ating bida sa mga pangyayari at saka diretsyong sinabi na hindi siya isang ordinaryong stunt double,
hindi rin niya kailangan ng pera, at higit sa lahat, siya ang magbabayad ng breach of contract fee ni Shi Luobing. Natawa ang mga tao sa paligid, tinatawanan ang stunt double na tila ba iniisip nitong kaya niyang maglabas ng 100 milyon. Ngunit sa sumunod na sandali, tahimik niyang inilabas ang isang black card at isinwipe ito sa counting machine. Ding! The transaction amount of 100 million was successful. Biglang natahimik ang lahat, walang sino man ang makapagsalita, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ngumiti ang ating bida, tila naaliw sa tunog ng transaksyon, at sinabing kahit ilang beses niya itong marinig, talagang nakakatuwang pakinggan ang tunog ng ding kapag may nagbabayad. Lumingon siya kay Shi Luobing at mahinang sinabing ayos na ang lahat. Napaluha si Shi Luobing, pinunasan ang kanyang pisngi at hindi makapaniwala sa nangyari. Mula sa likuran, maririnig ang bulungan ng mga babae, tinatanong kung ano ba talaga ang ginawa ng ating bida, kung nag-bluff lang ba ito o talagang may pera siya. Napayuko si Shi Luobing at mahina ngunit taos-pusong nagpasalamat sa pagbabayad ng kanyang kontrata, nangangakong hahanap siya ng paraan upang masaklian ito. Nagsimula ng tumunog ang mga cellphone ng mga tao, dahilan para agad nilang tingnan ang kanilang mga telepono. Lito ang karamihan, hindi alam kung bakit bigla itong nag-ingay. Tumingin ang direktor kay Shi Luobing at seryosong ipinaalam, simula ngayon, wala ka ng kinalaman sa Tianhuang Entertainment. Bilang isang artistang lumabag sa kontrata, wala ng ibang entertainment company na pipirma sa'yo. Sa narinig, tila ba nanlumo si Luobing. Napaupo na lamang siya habang hindi napigil ang umiyak. Agad namang lumapit ang ating bida at tinanong kung ano ba raw ang nangyari sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Luobing, si Wu Yifan na ang sumingit. Itinuro nito ang babae at mayabang na nagpahayag, alam ko na. Nakahanap ka lang ng isang mayamang lalaki para sagipin ka, hindi ba? Hindi pa ito nakontento at nagpatuloy, talaga bang binayaran kanya ng 100 milyon para lang matubos ang sarili mo? Ang talino mong gumalaw, ginawa mo ba ang lahat ng makakaya mo sa kama para lang makuha yan? Nagsimula namang sumigaw ang mga tagahanga ni Yifan. Isa sa kanila ang nagkomento na tunay ngang nakakamangha ang ilang maduduming pera. May isa pang sumang-ayon at nagsabing, kapag ang isang tao ay nadungisan na, wala nang halaga ang kahit anong salapi para maibalik ang kanyang dignidad. May isa pang lumapit at may paninirang idinagdag, lumayas ka na lang. Ang kuya ko ang tunay na nasa tamang landas ng tagumpay. Isa pang tagahanga ang nagmungkahing i-post ito online, sabay sabing, Shi Luobing, lumabag sa kontrata at may maduming ugnayan sa mayayamang tao. Sa gitna ng lahat, nanatiling tahimik ang ating bida habang pinagmamasdan ang nangyayari kay Luobing. Ang babae naman ay tila naguguluhan, natatakot, at halos mabaliw na sa sobrang panlalait sa kanya. Napahawak ito sa kanyang ulo at pasiga na ipinahayag na hindi totoo ang lahat ng paratang laban sa kanya. Ngumiti ang ating bida at malumanay na nagpasalamat sa hindi kilalang fan sa kanilang paalala. Nagulat ang mga tao sa kanyang sinabi. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at may tinawagan. Sa kalmadong boses, iniutos niya sa kabilang linya na alamin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Wu Yifan. Sinabi niyang kung may ebidensya, hindi problema ang pera. Samantala, nagsimula ng magbulungan ang mga tagahanga ni Yifan. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang ginagawa ng stunt double. May isa pang sumagot na tila sinusubukan daw nitong baguhin ang ihip ng hangin. May isang nag-alinlangan, iniisip na kung kasing yaman nga siya ng sinasabi nila, maaaring marami nga itong koneksyon. Subalit may isang matapang na sumagot na imposibleng makahanap sila ng kahit anong baho kay Yifan sapagkat napakapuro nito. Ngunit sa isang sulok, may isang babae na tila hindi mapakali at kinakabahan. Matapos ang tawag, tiningnan ng ating bida ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-chat sa isang group chat na tinatawag na Prince Yanjiang's Daughter Group. Mula sa kabilang linya, isang CEO ng Happy Entertainment ang nagpadala ng mensahe. Mr. Chen, ako ang CEO ng Happy Entertainment. May alam akong ilang iskandalo tungkol kay Wu Yifan at maaari ko itong ibahagi sa iyo bilang chismis. Ngunit kung gusto mo ng matibay na ebidensya para pabagsakin siya, baka medyo komplikado iyon. Sumagot naman ang ating bida at tinanong kung ano ba ang ibig sabihin ng komplikado.
Mabilis na nag-reply ang CEO at ipinaliwanag na kung tatargetin niya si Wu Yifan, tatamaan din niya ang Superordinary Culture Media, ang kumpanyang nagtataguyod sa kanya. Nangangahulugan ito na para pabagsakin si Yifan, kakailanganin niyang harapin mismo ang may-ari ng kumpanya. Malaking halaga raw ang kakailanganin para rito. Sa sagot na ito, hindi nagdalawang isip ang ating bida at nagpahayag na wala siyang problema sa pera. Sinabi niyang dodoblehin niya ang alok at hiningi rin ang tulong ng CEO upang ayusin ang problema ng isang hindi gaanong kilalang aktres. Mabilis namang tumugon ang CEO at pinuri si Mr. Chen, sabay pangakong aasikasuhin niya ito agad. Matapos ang kanilang usapan, masaya namang idineklara ng ating bida, darating na ang ganti. Maya-maya lang, isang kontrobersyal na hashtag ang sumabog sa social media patungkol sa mayabang na lalaking si Wu Yifan. Hashtag, Wu Yifan, falsely, accused, shilubing. Saad dito na, natuklasan na si Wu Yifan na mayroon siyang relasyon sa maraming menor de edad na babae. Habang nagkalat na sa social media ang balitang si Wu Yifan ay inakusahan si Shilubing na may isang mayamang sumusuporta sa kanya, ngunit natuklasan na mayroon siyang ilang menor de edad na naging kasintahan. Kasabay nito, isang video ang kumalat kung saan kasama ni Wu Yifan ang isang babae. Maririnig ang boses ng lalaki na nagsasabing malaki ang kanya, kaya wala itong magagawa kundi magtiis. Dahil dito, nanlaki ang mata ni Wu Yifan at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Mabilis niyang sinuri ang kanyang cellphone, ngunit nanatiling tahimik. Samantala, ang kanyang mga tagahanga ay agad na nag-react. Isa sa kanila ang napasigaw habang hawak ang cellphone at sinabing imposible iyon, na hindi siya naniniwala sa naturang balita. Isang babae naman ang tumutok ng mabuti sa video. Napansin niya ang isang pamilyar na marka kaya napatigil ito at sinabi sa sarili na ang tato sa leeg ng babae sa video ay pamilyar. Habang tahimik namang tinatakpan ng babaeng tinutukoy ang kanyang leeg, agad siyang itinuro ng isa pang babae at tinanong kung siya nga ba ang nasa video, at kailan niya pa ito ginawa. Dagdag pa niya, napakatapang ng mukha ng babae para bastyusin si Brother Yifan sa ganitong paraan. Dahil dito, nagkagulo ang mga tao at sinimulang saktan ang babaeng nasa video. Napasigaw ito, nakiusap na huwag siyang saktan. Isang babae pa ang lumapit at nagbantang lalapain siya. Habang nagkakagulo, isang babae mula sa sulok ang biglang napasigaw, sinasabing may nagpost ng litrato ng kanilang ginagawa at kumakalat na ito sa zinlang. Ang headline ay nagsasabing ang mga tagahanga ni Wu Yifan ay pinagpasapaahan at sinaktan ng isang babae sa isang live event. Isa pang babae ang nagtanong kung sino ang gumawa nito. Mabilis namang itinuro ng isang babae ang isa pa nilang kasama, sinabing tingnan ang anggulo ng pagkakakuha ng larawan at siya ang may gawa nito. Napanganga ang tinuturong babae at pinagpawisan ng malamig. Sumigaw ang tumuturo sa kanya at sinabing ang nag-post nito ay may Luhan fan sign sa kanyang profile picture, kaya't malinaw na isa siyang tagahanga ni Luhan. Paliwanag pa niya, pumasok ito sa kanilang grupo para sir-on si Brother Yifan, kaya't hindi nila dapat palampasin ang especially iya. Biglang may isa pang babae na nagsabing may natuklasan siyang mas matinding balita. Ibinulgar niyang si Yuyuan ay nag-embezzle ng malaking halaga. Aniya, sa tuwing may pondo para kay Yifan, kinukuha ni Yuyuan ang malaking bahagi nito, mula sa mga donasyon ng fans hanggang sa tulong na nakapangalan kay Yifan, lahat ay iniwaldas niya. Dahil dito, nagsimulang magalit ang ibang fans at napatingin sa babaeng tinutukoy. Nanginginig ito habang nagtatangkang magpaliwanag na nagsisinungaling ang nag-aakusa sa kanya. Dagdag pa niya, kahit may kaunting napunta sa kanya, ano naman daw ang problema roon? Paliwanag pa niya, hindi naman tinitingnan ng mga celebrities ang mga regalo ng kanilang fans. Karamihan, itinatapon lang ang mga iyon. Kaya kung kumita siya ng kaunti, mali ba iyon? Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng mga tao. Sumigaw ang ilan sa kanila, hinihiling na isauli nito ang kanilang pera, sabay lapit sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lang na pinanood ng ating bida ang nangyayari. Napailing ito at sinabing mas kapana-panabik pa ito kaysa sa pelikula. Samantala, si Wu Yifan ay nagmamadaling tumayo at mabilis na umalis. Sa isip niya, kailangan niyang makatakas kaagad. Kailangan niyang sumakay ng eroplano patungong Maple Leaf Country.
Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang mga pulis at nasalubong siya. Agad siyang pinigilan at sinabihang sumama sa kanila sa presinto. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinupusasan. Maging ang kanyang assistant ay hinuli rin. Ayon sa isang pulis, kasabwat ito kaya dadalhin din nila. Nagpumiglas si Wu Yifan at sumigaw na peke ang mga video. May gumamit umano ng AI upang palitan ang kanyang mukha, kaya inosente siya. Ngunit walang nakinig sa kanya. Dinala silang dalawa ng mga pulis. Samantala, ang direktor ng pelikula ay napaupo na lang at napaiyak. Iniisip kung paano nila ipagpapatuloy ang pelikula ngayong wala ng hero at heroine. Sa isip naman ng ating bida, nagtanong siya kung sino nga ba talaga siya. Isang tawag lang, at agad nawasak ang isang kilalang idolo. Nilapitan niya ang direktor at sinabihan itong huwag kalimutang bayaran ang body double. Tapos na ang palabas, kaya oras na upang umalis. Tumingin siya kay Luobing at marahang hinawakan ito sa balikat. Sinabi niyang tapos na ang palabas at dapat na silang umuwi. Tahimik namang napatingin sa kanya si Luobing at mahina ngunit puno ng emosyon na sinabi na tapos na ang lahat. Habang pinagmamasdan ng babae, naisip ng ating bida na isa talaga itong drama queen. Lumuhad siya sa harap ni Luobing at malumanay na sinabi na ang isang taong may pangarap at talento tulad niya ay sayang kung hindi na makakapag-artista dahil lamang sa isang kontrata. Kawawa ang industriya kung mawawala siya. Dugtong pa niya, may nais siyang gawin. Itinaas niya ang isang daliri at ipinahayag na mag-i-invest siya sa pagtatayo ng isang film at television company para sa kanya. Siya ang bahala sa team at gagawa ng sariling mga pelikula. Nanlaki ang mata ni Luobing at tila hindi makapaniwala. Tinanong niya kung sigurado ba itong gusto niyang mag-invest sa kanya dahil siya ay. Ngunit pinutol siya ng bida at sinabing, Xiaobing, magtiwala ka sa sarili mo. Dugtong pa ng ating bida na may kumpiyansang sinambit na hindi raw siya maaaring magkamali sa paghuhusga, at may malaking potensyal si Lubing. Habang iniisip ni Lubing ang mga sinabi ng ating bida, bigla niyang naalala ang isang linya mula sa isang eksena, kung saan napabulong siya sa sarili na totoo nga raw na ang masamang pera ay nagpapalayas sa mabuting pera. Sa sobrang gulat, napahawak siya sa kanyang bibig at hindi napigil ang sambitin na ngayon ay naiintindihan na raw niya. Dagdag pa niya, isa raw misteryosong tao ang ating bida sa industriya ng entertainment at tinanong kung balak ba raw nitong baguhin ang industriyang ito. Napangiti naman ang ating bida at lihim na nag-isip na napakalawak nga raw ng imahinasyon ni Lubing. Direkta siyang sumagot na tama raw ang sinabi nito at panahon na upang yugyugan ang industriya ng entertainment sa China. Dahil sa labis na tuwa, agad na nagpasalamat si Lubing at nangakong gagawa raw siya ng pinakamahusay at pinakamalakas kumitang pelikula. Sinabi rin niyang ibabalik niya ang 100 milyon sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi pa tapos ang sorpresa ng ating bida. Habang hawak ang kanyang cellphone, inihayag niya na magpapadala raw siya ng 500 milyon muna. Dagdag pa niya, ang laki raw ng kumpanya ng pelikula at telebisyon ay dapat tumugma sa laki ng puhunan ni Lubing. Nanlaki ang mga mata ni Lubing sa narinig. Halos hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari. Sa wakas, napatingin siya sa ating bida at nagtanong kung ano ba raw ang pangalan nito. Sa isang kalmadong tinig, sumagot ang ating bida at sinabing tawagin na lang daw siya bilang Lin Zin. Sa narinig, ngumiti si Lubing at nag-alok kung maaari ba raw silang magdagdagan sa WeChat. Matapos nilang magpalitan ng WeChat ID, sabay silang naglakad palabas. Samantala, sa unahan, isang babae ang naglalakad, si Cao Cao. Sa isang iglap, napansin niya si Lin Zin na may kasamang babae, kaya laking gulat niya sa nakita. Napansin naman ito ng ating bida at agad na nagsabi kay Lubing na tila napaka-coincidence daw ang pagkakataon. Tinanong niya si Cao Cao kung natapos na ba raw nito ang pagkuha ng short video. Nagbigay naman ng tugon si Cao Cao habang bahagyang nakatingin kay Lubing. Itinanong niya kung sino raw ba ang magandang dalagang kasama ni Lin Zin. Bago pa makasagot si Lin Zin, mabilis na bumati si Lubing at nagpakilala na siya raw si Shi Luobing. Hindi ito pinansin ni Cao Cao at diretsyong nagtanong kay Lin Zin kung kaibigan ba raw niya ang dalaga. Bago pa makasagot ang ating bida, si Lubing na mismo ang sumagot at sinabing kakakilala lang daw nila ni Lin Zin.
Matalim ang naging tingin ni Cao Cao kay Lubing bago siya nagsalita. Tila may panunudyong sinabi niyang ang galing naman daw ni Lin Xin dahil noong nakilala niya ito ng wala pang isang oras, binilhan na siya nito ng sports car na nagkakahalaga ng 30 milyon. Walang emosyon namang sumagot si Lin Xin na wala naman daw nagtatanong. Dahil dito, tila na-off si Lubing kaya mabilis siyang nagpaalam. Sinabi niyang aalis na muna siya upang gawin ang kontrata at plano para sa 500 milyong investment. Narinig ito ni Cao Cao at napaisip. Hindi siya makapaniwala at nagtanong sa kanyang sarili kung gaano na ba katagal magkakilala sina Lin Xin at Lubing. Bakit daw ito agad nag-invest ng ganito kalaking halaga? Sa hindi mapigil ang pagdududa, nagsalita siya at sinabing bakit daw parang nagmamadali ito. Dagdag pa niya, lagpas 5:00 na kaya baka mas mabuting kumain muna sila. Napatingin naman si Lin Xin kay Lubing at nag-alok na sumama na raw ito dahil siya ang taya. Bahagyang nag-alinlangan si Lubing at sinabing nakakahiya naman daw. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Cao Cao ang braso ni Lin Xin at may bahagyang panunudyo. Sinabi niyang walang dapat ikahiya dahil normal lang naman daw na kumain kasama ang isang investor. Tinanong pa niya si Lubing kung may dahilan ba raw ito upang hindi sumama. Dagdag pa niya, kahit pa may 500 milyon na involved, hindi naman daw siguro mahirap ang kumain, hindi ba?